Good day mga boss. Meron tayo ditong razor. Itong razor na to, lilinisan natin dahil matagal ko nang ginagamit to. Ngayon ko pa lang siya lilinisin. So, marami sigurong buhok na naipon dito sa loob. So, ang gawin nyo lang, tanggalin nyo lang yung mga tornilyo. Ayan, 4 yung tornilyo dyan. So, madali lang namang maglinis nito. Hindi naman ganun kakomplikado yung paglilinis nito. So, tanggalin nyo lang yung mga tornilyo. Ayan. 4 na tornilyo yung nakalagay dyan. So, magandang gamitin to, itong razor na to. Kahit mura lang siya, talagang magagamit mo siya palagi. Lalong-lalo na kung mahilig kayong maggupit sa sarili nyong buhok. So, tanggalin natin yung cover. So, ayan. Kung mapapansin nyo, ayan mga boss, napakadami talagang buhok. Ayan, naipon na yung buhok ko dyan sa loob, kaya pala minsan nahihirapan na yung motor. Nangangagat na siya, hindi na makapaglaro yung dalawang spring. So kuha lang kayo ng brush dyan, kahit anong klaseng brush. So brushin nyo lang yung mga buhok na nasa loob. Yan, mas maganda kasing laging nililinisan yung mga razor natin, kasi para laging kondisyon kapag kailangan ng gamitin. So ayan, yung loob niyan talagang napakaraming buhok. Yan, talagang yung mga sasingit-singit pa niyan, talagang sumisiksik dun sa may dalawang spring na yon, kung mapakikita nyo. Kaya minsan parang hirap ng kasi nga puro buhok na pala. So ayan, sungkitin nyo lang ng cotton buds. Mamaya lulubricate natin yan ng lubricate natin ng WD-40 para madulas yung kanyang paggalaw, tsaka para hindi na rin siya kinakalawang. So WD-40 lang yung gamit ko dyan, yung in-spray ko na yan. So pag nalagyan nyo na yan ng WD-40, so pwede nyo siyang i-stock kapag hindi nyo nagagamitin. Siguradong hindi na yan mga ngalawang. Pero ako, nililinisan ko talaga siya, tinatanggal ko talaga yung mga buhok. Talagang sinisigurado ko na talagang wala na siyang buhok. So yung gantong razor, kahit mura lang yan, is masasabi kong napakatibay niyan, kasi hindi katulad ng mga ibang razor na dinamo yung nasa loob, dinamo. So ito hindi, electromagnet yung gumagana sa kanya. So kaya masasabi kong talagang tatagal. Kaso ang problema nga lang sa ganyang electromagnet yung nasa loob ng razor, masyadong malakas yung vibration niya kumpara dun sa dinamo. Pero okay na rin kahit yun, ang basta importante tumagal siya. Masasanay rin naman yung kamay mo. So ayan, so takpan nyo lang. Ayan, tapos iayusin yung sa may switch niya, kasi hindi sa may switch medyo mahirap ikabit. Ayan, dyan. So medyo sumasala siya, kaya ayusin nyo lang. Tapos pag naikabit nyo na yung cover, ibalik nyo na yung 4 na tornilyo. So magandang gamitin to, ilang taon na sa akin itong razor na to. Ito lang talaga yung pinanggugupit ko sa buhok ko, kasi nga sa panahon ngayon is napakamahal na ng gupit sa buhok. Pag papagupit ka, napakamahal na ng bayad. So ito, magkano lang yung bili ko dito? Siguro almost 150 to 160 pesos. Kasi meron akong razor yung maliliit, so nasisira agad, tsaka daling malobat. Kaya bumili ko ng mga dikuryente para talagang pang matagalan na. So mamaya lilinisin ko rin yung pinaka blade nya. Yan din yung blade na pag hinahasa pwede mong hasain. So medyo matagal nga lang maglagay ng tornilyo, kasi nga natatanggal-tanggal. Ayan, siguraduhin nyo lang na masikip na. Ayan, testing nyo yung switch kung gumagana.
So ngayon linisan natin to, itong pinaka blade nya, yung parang blade, kasi naiipunan din yung loob nya ng buhok. Ayan, tanggalin nyo lang yung dalawang tornilyo. Ayan, makikita nyo dyan. Ayan, hindi kita sa camera. So ayan, oh, naiipunan siya. Tsaka mas maganda rin malinisan yan para talagang maging matalas. So ayan, meron siyang WD-40. Tanggalin nyo lang. Ayan, linisin nyo lang mabuti bago nyo ibalik. Pati itong brusin nyo rin. Pero syempre ingatan nyo dahil baka may malaglag na parts na hindi natin inaasahan. Kaya ingat-ingat na lang. So ibalik nyo lang yung dalawang tornilyo. So madali lang naman maglinis nito. Kahit wala kang alam sa pagkakalikot, so try mo lang na subukan na magkalas. Total sa'yo naman yan. So kahit kung anong mangyari is okay lang. So sa akin ganun ang laging katuwiran kung hindi DIY ako. So yan, siguraduhin nyo lang na masikip para hindi kumalas, pero huwag naman yung masyadong masikip dahil baka ma-lost thread. So yan, ganyan lang mga boss. Ngayon pwede nyo na siyang itago kasi nga na lagyan na nyo ng langis para hindi kalawangin. So pwede na siyang itabi ngayon sa taguan nyo. Pag gagamitin nyo, malinis na.